Magandang gabi sa inyong lahat. Doc Lulu is back! Opo, Ang tagal ko daw nawala, oo. I'm here. 10:30. Kailangan gabi tayo, parang private nights. Kasi importante. Naririnig niyo ba ako? Hindi niyo ako naririnig. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tita Doc is here again. So, importante yung pag-usapan natin yan, dysfunction na yan. Bakit nga ba meron? Importante bang pinag-uusapan yan? Correct. Dysfunction na yan. Yes. Bakit nga ba meron? Share nyo yung live natin. At kung may tanong kayo, let's go! Sex ang topic. Sige na, go. Share nyo to. Hindi basta si Tita Doca. Remember, if I talk about sex, it's all about your anatomy, your physiology, pati chemistry at physics kasama na dyan, ate. Okay? Important. So let's share this one. Ay, naku. Ano naman si Tita Doc, oh. Remember, nawala na yung private nights ko eh. So, babalik ko yun. Anong pangalan? Private nights pa rin. Correct. Tama? Share muna natin. Importante na i-share. Kasi, gigisingin ko muna yung mga diwa ninyo. Importante yung magising. Correct? Yeah. Yung mga friends ko sa Philippine Orthopedic Center, gising-gising. Yes. And sa mga classmate ko sa St. Mary's, share natin. Pati yung mga batchmate ko sa UARM. Hoy, magising nga kayo. Gising! Importante yung magising, ha? Okay? Sige. Let's start the ball rolling. Bakit nga ba may dysfunction? Pag sinabi kong dysfunction, yan yung sinasabi na, lobat ka te, lobat ka kuya. Ganon. Correct. Amen. Amen. Alamin. Bakit ba wala ka gana sa pagtatalik? Yun, ano? At gusto nyo rin malaman anong solusyon? Let's go. Okay? So, share ko muna to kay, sino pa yung nag-share ito? Wait lang. Importanteng ma-share ko muna to eh. Share natin to kay Colette. Okay, Colette, manood ka ha. At saka kay Jude. Yan. Kanino pa share dito, Doc? Okay? Share natin to sa mga friendship. Ay, mali. Okay. Okay, Benji. Benji Tronco. Okay? Yan. And sa mga batchmates natin na nalulobat na. Lobat. Nalalabat. Labat. Luisa. Dysfunction. Hindi deviation. We will talk more of dysfunction. Not necessarily deviation. Kasi pag sabang deviation, yan yung mga manyak. Okay? So we will not talk about that. We will talk about dysfunction. Okay? So, ibahin natin yung background natin na. Okay? Wait lang. Choose natin yung background natin. Sexual dysfunction. Very important. Yan. Sexual dysfunction. Okay. Maganda yan, Tita Doc, sabi ng isang friend ko. Naman. Because sex education is very, very important. Diba?
Tama ba? Education. Sex edu. Yan, sex edu. Note natin dito. Sex ed. Alam mo, sex ed. Kasama na dyan yung ED. Tama? Okay? So, importante yan. Sige. May papalitan lang ako. You wait. Wait lang. Kasi yung solution sa mga erectile dysfunction, babanggitin ko ngayon. Okay? I-share ko po sa inyo yung mga Cohagra. Aha, oo. Pero effective lamang yan mga Cohagra na yan. Kung controlled ang blood pressure, kung controlled ang iyong hypertension. Alright? Remember that. Do not forget that. Ngayon, may nagtanong dito, bakit daw kahit bata pa, nag-uumpisa na yung dysfunction? May nagtanong. Kasi, ganun talaga. Pagpasaway ka sa katawan mo, malakas kang kumain, ang taba-taba mo na kuya, malakas kang uminom, araw-araw umiinom ka ng katakot-takot na alak, tapos naninigarilyo ka pa, sigurado magkakaroon ka ng dysfunction. Understand? Okay. Importanteng malaman niyo po yan na. Okay ba? Okay. So, edit natin yung post dito. Kailangan baguhin natin kasi mali. Kailangan pag-usapan natin yung sex education. Gusto niyo yun? Would you like that? Yes? Kasi kung hindi natin pag-uusapan yan, mangyayari, di ba? Ganon. Ngayon may nagtanong dito, anong i-educate nyo sa amin, Tita Doc? Marami na kaming alam. Alam niyo po, pag sinabi nating sex, lahat naman ng tao alam yan, right? Everybody knows about it. Correct? And yung iba nga, magagaling pa. Mas magaling pa sa atin. Ayaw nilang pag-usapan yung sex kasi magagalit daw si Lord. Oy, huwag niyo sasama yung name ni Lord, okay? Alright? Sinasabi ko lang dito na we are into sex education. Okay? Wala po yan kadalasan sa mga eskwela, kaya tumataas ang teenage pregnancy, right? At tumataas din ang premarital sex. Kasi kulang ng sex education. Last week, nasa news na kailangan daw ay maituro na sa kabataan kung ano yung tama. Kaya lang ako po, hindi ko po tinuturo kung paano magsuot ng condom. Hindi ko rin po tinuturo kung paano uminom ng pills. Hindi po ganun ang style ko para mag-educate about sex. Naintindihan? We are talking about tamang sex education. We will not talk about sexual position, orgasm, no. We will talk about dysfunction. So meron sexual dysfunction between men and women at dapat din malaman din ng mga younger generation na sex is not just sex. Okay? It's not just sex. It keeps you happy and contented and orgasmic. Pero hindi ibig sabihin na pag nag-sex ka, yun na. Dapat alam mo kung ikaw ba ay nag-enjoy lamang as a lalaki, nag-enjoy ka lang, tapos yung partner mo hindi nag-enjoy, or kung mag-shota lang kayo, you're just having sex, tapos yun pala mabubuntis yung babae. So you wouldn't know. So very important po na may edukasyon. Comprehensive po dapat. Hindi po dapat sex lamang. It should be comprehensive sex education. Got it? Okay. Now, may nagtanong dito, Tita Doc, nagle-lecture ka rin ba sa mga high school students? Oh, yes. Yes. Nagle-lecture ako sa mga high school students and minsan sa mga parents ng mga high school students. How do I do that? Siyempre sa mga barangay yun, Okay? So, pinagsasama-sama yung mga parents o kahit yung nanay lamang, pati yung mga nanay,
kasama yung younger, yung kanilang anak, at nag-educate po ako about sex. Don't get me wrong. If I talk about sex, hindi po ito yung sinasabi na wala. Parang nagchuchuk-chuk-chukan lang. No, I will not talk like that. Okay? We will specifically talk about the correct way of educating people. Naintindihan? Okay. Nakuha ba? Naintindihan na? Naintindihan? Let's see. Yeah. Ay, nako. Ay, sister ko, nag-text siya. Oo, ate, magla-live ako. Importante po yan. Okay? Yan. Jonah Constantino, magandang gabi sa'yo. Magandang babae. And of course, Raster J, magandang gabi. And JC Calasikas, hello. Okay, now, pag-usapan muna natin yung pag-usapan muna natin kung bakit dapat i-educate yung mga kabataan. Hindi po basta pinag-uusapan yung sex sa mga may asawa lang. Kahit po na, hello, sa Quran, hello, yes. Sige, pag may tanong kayo I'll just talk and talk here. Pag may tanong kayo, text nyo ako. Eto na. Ang mga mag-asawa, dapat nag-i-enjoy yan, mag-make love, right? Tama? Sa Quran. Okay? Dapat mag-i-enjoy. Pag kayo ay mag-asawa na, hindi ibig sabihin, tsuktsakan na lang sila gabi-gabi na. Okay? Dapat ini-enjoy niyo po yun. Hindi lang basta ganun kayo ng ganun, ganun kayo ng ganun. Hindi. Ini-enjoy po yan in such a way na, syempre, nag-asawa kayo kasi gusto niyo magkaanak. Ano po bang tawag doon? Okay? So you make love not just to be simulated, no. Enjoy lang yung mga niya, hindi. Asawa kayo para magkakaroon kayo ng anak. Okay? Pero, it's just not about having babies. Okay? Nag-asawa kayo. Nagkaroon kayo ng anak. 1, 2, 3, and then ayaw nyo na. Paano yun? Paano? Then you will think about controlling. Okay. Family birth control. Pwede ba yun, Tita Doc? Pwede. Kung mag-asawa kayo, you can practice birth control. How do you do that? Meron mga birth control pills na iniinom or may tinatawag na pagbibilang sa kalendaryo. At hindi lang ikaw, ate, ang magbibilang sa kalendaryo kung kailan kayo magme-make love. Hindi. Dapat, kuya, dapat ikaw rin marunong. Sabay kayo magbilang kung kailan kayo dapat magme-make love. Hindi yung ikaw, kuya, kasi gusto ko na mo ganyan-ganyan, Tita Doc. Kasi atat na ako. Atat ka dyan. Mali, okay? Both of you, mag-asawa kayo, meron kayong kalendaryo at bilang-bilang, malalaman ninyo kung kailan nangingitlog si ate. Nangingitlog. Kala mo, kuya, ikaw lang nangingitlog, Uy. Mga babae pa nangingitlog buwan-buwan. Pag, alam mo yung itlog ng babae, pupunta yan sa kaliwa o sa kanan fallopian tube. Yes. Magpa-parking yan dyan. Sino magpa-parking? Yung itlog mo nga, ate. Yung itlog mo, buwan-buwan, fertile ka. Okay? Ready yung itlog mo, ate. May pupuntahang parking space yan. Left or right, fallopian tube.
Mag-anatomy tayo para maintindihan. Saan po galing yung itlog, doktora? Siyempre galing sa ovaries. Either sa left or sa right. Naintindihan? Uy, meron ovaryo ang mga babae. Okay? First time ka nag-mens, anong edad ba nagme-mens sa babae? May 12, may 10, I don't know. Text nyo ako kung kailan kayo nag-mens. Hello, I'm Miles watching from Bahrain. Hello, Bahrain there. Yes. Sige, text nyo ako. Jonah, ano age ka nag-mens? Gutin nyo ako. Tita Doc, ikaw? 12. 12 years old ako, unang nag-mens. Si Jonah, ayaw i-text sa akin, anong age ka nag-mens, Jonah? Itong si Miles, watching from Bahrain. 12. Pareho tayo, Jonah. 12 years old. Then, buwan-buwan, nagme-mens, right? Okay? Pero si Tita Doc, menopause na. Yay! Okay. Si Miles, 11. See? Now you're telling me. This is what you call comprehensive sex education. Hindi po ako nag-talk about sex na tsuktsakan lang, hindi. Ba't itong mga to? Okay? So ngayon, napapansin ninyo, nag-anatomy na tayo. Nag-physiology pa. Right? So, buwan-buwan, mula 12 years old ka, Jonah, nangingitlog ka. Okay? At pag nangingitlog ka, nag-aantayan ng sperm, buwan-buwan. Okay? Eto na. Kung nag-make love kayo dun sa araw na nangingitlog ka, nag-make love lalaki ang anak mo. Tinuruan ko pa kayo paano gumawa ng baby boy, baby girl, That's how you do baby boy, baby girl. Baby boy, yung araw na nangingitlog ka, isang araw lang yan. Remember that, Jonah. Pag nangitlog ang babae, fertile ka, right? Fertile. Okay. Medyo hot ka. Hot. Okay? Hot ka. 24 hours lang yun. At pag ikaw ay nangingitlog na araw na yon, doon ka gumanon, mag-make love. Baby boy yan. Okay? Sige. Paano naman, Tita Doc, ang baby girl? Huwag ka mag-make love sa araw na ikaw ay nangingitlog, ate. Hindi. Mag-make love ka 2 to 3 days bago ka mangitlog. Naiintindihan? Si Jonah, menopause na rin. Alam nyo, kung menopause ng babae, it's not the end of the world. Kasi, yung ibang mga babae, pag menopause na, ayaw nang magtsuk-tsukan. Hello, ano ba? Ang problema nyo? Ito lang mga babaeng nagme-mens ang masarap ang buhay? Mali! Okay, mali po yun. Mali po yun. Ang babae, nangingitlog buwan-buwan. Alam nyo na yan. Okay. Pag nag-menopause na, ibang babae ayaw na. Bakit? Jonah, bakit? Wag mo nang sabihin, ako na magsasabi. Okay? Yung mga babae pag menopause na, wala nang gana. Bakit? Una, yung testosterone level mo, ate, bumaba na. What is testosterone? Yung testosterone, yan yung hormone of libido. Libido. Ay, hindi maintindihan kung ano yung libido. Lust. Sa Tagalog, libog. Wala akong basta sa sinabi, yung mga to. Yung Tita Doc, bastos. Hindi ako bastos kayo. Okay? Now, so the hormone of libido, ang pangalan ay testosterone. Ang mga babae, at the age of 35, going up, yung testosterone na yan, yung hormone of libido na yan, ay unti-unti nang bumabagsak, dahan-dahan.
Kaya yung libido mo ate, ang tagal mo na mag-init. Dapat marami kang foreplay. Ang tagal ko mag-init, Tita Doc. Kasi nga yung testosterone yun. Hindi lang ikaw yun, lahat ng babae ganun. Kaya itong mga buwisit na lalaking ito, pagkausap ko, pag nagle-lecture ako, tinatanong ko, kumusta naman ang love life nyo, ang sex life nyo? Sabi ng mga lalaki, ay, menopause na yung asawa ko, Tita Doc. So? Ala na. Wala na. Tuyo na. Ang mga lalaking ito. Ngayon, kung tuyo na, ano na? Maghahanap na lang kami ng Tita Doc, na ng bata-bata. Buwisit ka. Buwisit. Mambababae ka pa kasi yung asawa mo tuyo na. Sira ulo ka no kuya no. Oo. Tita Doc, parang ang ang tapang-tapang mo. Matapang talaga ako. Kasi sinasabi ko yung tama. Hindi ako nandito para magpa-cute-cute sa inyo. Hindi. Sinasabi ko yung ano ba dapat ang nasa utak nyo. Tita Doc, menopause na yung asawa ko. Wala nang gana. Buisit. You don't do that, kuya. Look at me. You don't do that. Mambababae ka pa. Maghanap ka pa ng bata. Yan ang start ng paghihiwalay. Promise. Galit ka, Tita Doc? Galit ako. Mali. Paano, Tita Doc? Tuyot naman. Tuyot na ang vagina niya. May solusyon dyan. May solusyon. Sabihin ko na. Now, kung ang babae ay menopause na, hindi ibig sabihin end of the world na. Hindi ibig sabihin men no, pause na. Wala nang men. Bawal na magchuk-chukan. Mali. May pag-asa pa po mga ating. Kuya, may pag-asa si Mrs. Kuya, yung asawa mo, kulang lang ng date yan. I-date mo rin yan. Sabihin mo, sweetheart, kain tayo sa labas? Saan? Ititreat kita. Saan nga? Kasi pag medyo menopause na, suplada na di ba? At ikaw naman, kuya, dapat sweet ka dun sa asawa mo. Kitreat kita. Mag-ano tayo, kain tayo sa, well, depende kung may pera. Okay? Basta kumain kayo sa labas. Okay? Bagong sweldo ako. Kain tayo sa labas. Talaga? Suot mo yung binili kong damit na maganda, ha? Okay? Saan tayo kakain? Pastabis ka lang ng maganda. Sige, ligo ka na rin, ha? Okay. Sabi naman ni ate. In other words, mag-date kayo. Hindi mo na isasama yung mga anak. Okay? Ipaalaga mo na sa iyong nanay o tatay, sa mga biyanan. Kasi magdi-date nga kayo, no? Okay? Saan pupunta? Ewan ko sa inyo kung saan kayo pupunta. Okay? So, basta mag-date kayo. Okay. So, nung nag-date na kayo, siyempre may plano, di ba? Magplano, make love. Pwede. Kaso nga, problema mo, kuya, paano kami mag-make love, doktora? Tuyot. Tama. Okay, eto na. Ang tanong ko, ano ba ang problema ng dryness yan? Outer dryness or inner dryness? Ano yun? Ang babae po, pag menopause na, tama, nag-uumpisa na mag-dry. Pwedeng sa umpisa, medyo hindi dry, pero pag tumatagal, natutuyo po yan, ate. Ang tanong, anong parte ang natutuyo? Labas o loob? Hindi pare-pareho. So doon sa mga may outer dryness, may solusyon. Sabi nila, Tita Doc, KY jelly. Pwede. Tita Doc, BCO. Pwede rin.
Virgin coconut oil daw. Tita Doc, baby oil. Okay. Ano pa? Tita Doc, wala. Yung natural saliva lang, Tita Doc. Pinapahirapan mo naman yung sarili mo, kuya. Saliva ka dyan. Ha? Okay. If you ask me, anong solusyon sa outer dryness? Ang maganda, water-based. Water-based, hindi oil. Sabi nila, ay, Tita Doc, yung KY jelly, may water-based po yun. Correct. Pero hindi exciting yung KY eh. Meron akong solusyon. Papakita ko sa inyo. Eto. Hello. Eto. Peppermint. Water-based lubricant. Meron pa isa. Strawberry. O ha? Strawberry. Strawberry water-based lubricant. Tita Doc, meron ba yan sa Mercury? Wala. Sa SM, wala rin. Sa Watson, wala rin eh. Nasaan meron? Kay Tita Doc lang, okay? Now, these are special products of mine. Okay? Hindi ako nag-online selling. Hello. Sinasabi ko lang sa inyo na meron ako. If you're interested sa water-based lubricant ko, you have to message Tita Doc. Hindi ako nagbebenta dito. I don't do that. Meron ding caramel. Okay? So I have strawberry, peppermint, and caramel. Water-based lubricant. Yan yung maganda sa may outer dryness. Naintindihan? Outer dryness, Bakit may ganyan, Tita Doc? May flavor. Ayaw nyo? Anong gusto mo? Durian? Lansones? Flavor? Mga to. May nagsabi dito, Tita Doc, peppermint. Ay, ayoko yan, Tita Doc, maanghang. No, it's not maanghang. It's not. Bawal po yun. Kung gagamit po kayo ng lubricant, hindi po pwedeng mataas ang menthol amount. Hindi pwede. Pag sobra pong malakas yung menthol ng lubricant ninyo, masusugatan po yung pepe yan. Masusugatan po yan. Promise. Remember, the clitoral tissues are very sensitive. Okay? Yung tawag po sa pempem, para lang hindi tayo dito maputol, no? Okay, ang tawag po dyan, vulva. V-U-L-V-A. Vulva. Vulva. Hindi, Google ninyo kung di naintindihan. Vulva. What is the vulva? Yan po ang tawag sa anatomy niyang nasa baba mo, ate. Okay? The vulva consists of the labia minora, labia majora, your clitoris, and the vaginal canal. Yung butas. Naintindihan? Ang tawag yan sa lahat-lahat na yan ay vulva. Or pem-pem. Ayan, para hindi bastos pakinggan. Pem-pem, gasara, pen, bato, ten, okay? It's called vulva. Got it? Pag meron dryness sa vulva, yan ang magandang lubricant. Nakuha na. May text dito. Ang cute mainis si Doc. Hello, Eliza Landingin. Yeah. Eto na, may nagtanong. Paano naman, Tita Doc? Ito yung vulva. Tapos yung loob, tuyo. Oh, tuyo. Yung loob, opo. Ganito yan. Pag nagme-make love, syempre, yung penis papasok sa loob ng vaginal canal. Tama? Saan pa ba papasok yan? Okay? So, pagpapasok pa yung penis doon sa vaginal canal, pag medyo tuyo yung loob, vaginal dryness, inner vaginal dryness, hindi masakit po yan. Huwag pong pilitin.
magkakaproblema po. Yung asawa mo, ate, masasaktan yung penis niya. Baka mabalatan yan, hello. At ikaw naman, ate, yung loob niyan, magkakaroon ng abrasion, masusugatan, pwede kang magdugo. Pinilit mo didudugo yan. Hindi ibig sabihin virgin ka. Hello, hindi ka virgin. Hindi ka na virgin, no? Okay? So, ang daming problema. Pagtuyo. Pagtuyo, pwedeng masugatan yung loob. Pinilit Pag nasugatan yung loob, ate, pag nasugatan yung loob, nasugatan nga. Okay? Tapos, poor hygiene ka pa. Mag-i-infection yan. Pag nagkaroon ng infection, yung sugat na yan. Babaho po yan. Yes. Okay? Remember, yun pong puwerta ng babae, yung vulva na yan. Dapat po, inaalagaan yan. Actually, self-cleaning yan. Hindi ibig sabihin na araw-araw, ibabrush mo yan. No. Self-cleaning po yan. Okay? There are times na you will use mga lactacid or whatever, pH care, right? Okay? Kasi yung iba, Tita Doc, parang mabaho ba ang aking pempem? O, ayan na. Pag-usapan natin yung amoy. Nagsabi ka, Tita Doc, parang there's something amoy-amoy baho. Nagpa-check up ka ba sa doktor mo? Hindi po, nahihiya po ko. Ayan na nga. Tinanong ko po yung beshi ko. Anong tinanong mo? Anong solusyon doon sa baho, pempem? Sabi ng beshi, pahiran mo ng toothpaste. Toothpaste! Darn! Close up, Colgate. Lagay mo sa pempem ma. Pag ginawa mo yan, remember na banggit ko kanina, your clitoral tissues, your vaginal tissues, very sensitive pag mataas ang menthol content. Hindi ba yung mga toothpaste ang taas ng menthol? Right? Scrub-scrubin mo yan sa iyong pam-pam. Masusugatan yan. Pag nagsugatan yan, may infection yan. Pag na-infection yan, babaho yan. Dagdag baho. Baho-baho na nga Ano? Ano nga sinabi pa ng beshi mo? Tita Doc, suka daw. Agoy, suka. Ano ba? Bakit suka? Ulam ba yan? Ha? Hindi, Tita Doc, kasi hindi ba, pag maganda daw yung suka ilagay pag may mga sugat-sugat ba ganyan. Sino nagsabi sa inyo? Lolo mo. No suka-suka, no toothpaste. Pag amoy baho yan. Una, alamin mo, ba't mabaho yan? Dapat hindi yan mabaho. Pag mabaho po yan, tumagal na 2 days, 3 days, 1 week, 1 month. Ako, Diyos ko po. Okay? Dapat 2 to 3 days pa lang yan na amoy ewan. Pumunta ka na sa OBGYN mo, ate. Sama mo yung asawa mo. Hindi lang ikaw. Sama mo yung asawa mo. Bakit sama asawa? Kasi pwedeng sa kanya nang galing yun pagkabaho ng iyong pempem. Kasi ang pag nabaho po yan, it could be because of a sexually transmitted disease. STD. STD, pwedeng yung asawa mo nagloko, may ginamit, may sakit, nakuha niya, tapos magme-make love sa'yo, ate, ikaw yung asawa, congratulations, nalipat sa'yo yung sakit. Pareho na kayong may sakit. So pag nagpa-check up ka, ate, dahil mabaho ang iyong vulva, ang iyong vagina, mabaho, meron pang discharge na kulay greenish, yellowish, oh my God. Punta na sa OBGYN, sama mo yung asawa mo. Get it? That's my advice to all of you. If there's a foul-smelling vagina, foul. Woo! Okay? May nagtanong, ano ba dapat amoy niyan? Dapat hindi foul-smelling. Remember, ang vulva mo ay acidic
in nature. Acidic. Acidic. Ay, maasim, Tita Dak. Ito na naman itong mga to. Kaya nga sinasabi nila, ang babae daw, pag nagkakaedad na, binibiro nung iba. Pag may edad, sabi nila, may asim ka ba? Di ba? Naririnig nyo yun? Pag wala nang gana, nag-menopause na, gino-joke ng ibang mga lalaki, ay, wala ka ng asim. Walang yan kayo. Doon napunta yung joke na yon, yung asim, acidic. Okay? Naintindihan na po sinasabi ko. Alright. May nagtanong, paano naman, Tita Doc, yung loob nga ang tuyo? Yung loob. This is your vulva, yung loob. Oo nga, yung loob. Ayaw pumasok ng penis sa loob ng vagina kasi tuyo. May solusyon. Gusto niyo malaman? May solusyon po yan. Hi, Jean Forteza, my love. How are you? Okay? Bakit suka? Magpapaksiw ba? Hi, Mean. Ayan. Bakit suka? Tama. Oo. Anong pulutan yun, Mean? Yung suka? Ano ba yun? May pulutan eh. Ano nga pangalan nun? Jana, ano nga yun in-order natin noon? Nag-karaoke tayo. Hindi paksiw yun eh. Kunyari meron kang fresh na isda, tapos lalagyan lang ng suka. Anong tawag doon, Jonah? Hindi paksiw yun eh. Anyway, pag natandaan mo ha. Ayan. Okay. So ano yung solusyon? Pagtuyo yung loob. Kilawin, correct. Oo, kilawin. So yung mga pempem ninyo, pag mabaho yan, hindi lalagyan ng suka ha. Ano ka? Kikilawin yung pempem mo? Kinilaw, kilawin. Okay, so ano yan? Kilawin tanigi? Kilawin bangos? Alam niyo na ha? Punta tayo doon sa ano, nasaan ba yon? Pag tuyo yung loob. Pag tuyo, okay. Hindi uubra to. Ito, hindi uubra tong mga ito. Sa labas lang to eh. Itong caramel, strawberry, peppermint. Hindi ubra yan. Okay? Kailangan, ito. Hala, ano yan, Tita Doc? Ito, hindi makita. Bubuksan ko. Yan. Ayan, nakikita ba? Nakikita? Oo. Capsule? Yes, capsule! Yeah. Tatlo yan, tatlo. Okay. Capsule po yan. Alam niyo yung vitamin E? Uy, alam niyo yung vitamin E. Pero hindi to vitamin E ha. Okay? Yung ganun yung itsura niya. Parang soft gel. Okay, soft gel. Yung isang capsule, isa. Kuha ng isa. Yung isang capsule, ipapasok po sa loob ng vaginal canal. Medyo dapat malalim. Huwag mo ilalagay sa entrada lang. Malalaglag yan, te. Ha? Okay? So, yung capsule na yan, ilalagay sa loob. Ipasok mo siya. Pasok lang, ipasok. Huwag dito, wag doon sa labas lang. Pag nilagay mo yan sa labas lang, tapos magwawalis ka pa, malalaglag yan, te. Mga to. Sa loob. You have to wait for about, mga 20 minutes. Matutunaw po yan. Ang tagal naman, Tita Doc, 20 minutes. Hindi matagal yon. Yung 20 minutes na yan, magpo-foreplay ka. Kuha ka ng wine. Mahal naman yun, Tita Doc. Kuha ka ng beer. Sige, beer. Foreplay. Foreplay could be massage or inom-inom, ganyan. Pulu-pulutan, ganyan. Pero after that, matagal na nga yung 20 minutes. Baka makalimutan mo naglagay ka eh. Okay? So you have to drink, something like that. So 20 minutes, matutunaw po yung capsule. Matutunaw to sa loob. Isa lang ilagay, isa lang. Matutunaw po yan. And when you make love, yay!
Wala nang aray. Batang-bata. Eh? Matutunaw ha, hindi yan nilalabas ulit, tunaw na yon. May nagtanong. Hello, Jess Osmeña. Okay. May nagtanong. Nag-make love one time. Tita Doc, natulog mo na kami. O, so, pwede bang maglagay ulit? Yes! Yes. Alam niyo po, pag nagtali kang mag-asawa, hindi po maramihan yan. Huwag niyo ipagyabang sa akin na, kami, Tita Doc, 5 beses kami nag-make love. Stop it. Mapapagod naman kayo niyan. I-reserve nyo lang sa ibang araw. Itong mga to. Ano yan? Olympics? No. Kalidad. Quality of sex is very important between husband and wife. I repeat, quality is very important between husband and wife. Minsan lang sa isang gabi, pero pumutok ang bulkan. You've reached your true orgasm. Yay! Okay na yun. Huwag ka nang paulit-ulit pa dyan. Kalidad. Pero Tita Doc, gusto pa natin ng second round? Pwede. Pwede pa ba maglagay ulit ng isa? Pwede. Okay? Okay na? Meron ba yan sa Mercury? Wala. Sa Watson, ala rin. Online, ala rin. Wala. Shopee, wala. Lazada, ala nga ang kulit nyo Nasaan? Tita Doc. These are again my specialty product. Alam ko ang problema nyo mga ate, kuya. Kaya ako nagla-live para alam ninyo kung ano ang solusyon sa problema nyo. Kasi kayo, hindi naman kayo pumupunta sa OB nyo. Pinupuntahan mo yung kapitbahay mo. Tinitext mo yung beshi mo. Kaya ako na yung beshi nyo pagdating sa ganito. Okay? Yung kapitbahay mo, imamarites ka niyan. Sige. Sabihin mo yung problema mo sa kapitbahay mo. Yung susunod na bahay, alam na may problema ka ate. Okay? Now, may nagtanong dito, paano nga Tita Doc kung baho, pag baho yan, huwag mo na mag-make love. Punta ka sa OBGYN mo ha. Ate, sama mo yung asawa mo ha. Dapat wala yan amoy baho. Tita Doc, yung lalaki naman, lalaki. Wait lang. Ito pong binabanggit ko sa inyo for outer dryness and inner dryness. It's not just for menopausal women, no. Pwede rin po yan sa mga malapit na mag-menopause. Kasi malapit na rin yan matuyuan. Natutuyuan na rin yan yung mga nagluluko na ang mens. Okay? Okay? Pwede rin ba yan, Tita Doc, doon sa mga, alam nyo na, yung matagal mag-init, matagal din mabasa. Pwede. Naintindihan? Pwede po. So, ibig sabihin, any dryness, may solusyon. Hindi po pinoproblema yan. Ha? Madali po yan solusyonan. Lubricant ang solusyon. Okay. Kung hindi kayo interesado sa product ni Tita Doc, it's okay. Huh? You can use your own product. Gamit kayo baby oil, virgin coconut oil, o bili ka sa Mercury, kung ano meron doon, go ahead. My point is, dapat, ate, hindi ka tuyo. Every time you make love, hindi ka dapat tuyo. Hindi po ulam yun ha, hindi ka dapat dry. Dapat wet ka. Okay na? Okay. Tita Doc, yung mga lalaki naman. Lalaki. Okay. Ang mga lalaki, lobat. Bakit naglolobat?
Number one, because of aging. Ganun din. Kung may menopause ang babae, yung mga lalaki ang tawag doon andropause. Nakuha? Menopause, andropause. Pag andropause na, yung penis ng lalaki, hirap na po yang mag-erect. Erectile dysfunction ang tawag doon. Lobat. Kasi matanda na. Correct. Number 2, baka diabetic. Pag diabetic ang lalaki at nagiinom na ng anti-diabetic drugs, it will follow na pwedeng siya ay magkaroon ng erectile dysfunction. Lobat. Ano pa? Hypertension. Yes. May mga gamot para sa hypertension na nagkukos ng lobat. Now you have to tell your doctor, kuya, kausapin mo yung doktor mo, may inireseta sa yung gamot para sa hypertension mo, tama? Pero naglobat-lobat ka, bumalik ka sa doktor mo, may kapalit po yan na ibang klaseng gamot. Okay? Kasi itong mga lalaking ito, pag nalobat, pumupunta rin doon sa kapitbahay o sa beshi nila, sa best friend. Tapos yung best friend naman, magpe-prescribe ng mga gamot na nabibili doon sa Ongpin. Ongpin? Di ba, kuya? Kasi pag pumunta ka ng Chinatown, Ongpin, marami pong tindahan doon. Pasok ka lang, kuya. Tatanungin mo, ano bang pwede para sa lobat? Yung mga tindera doon, matataranta pa yan pagbebentahan ka. Ingat-ingat. Kuya, ingat-ingat. Ibang mga lalaki, oo, Tita Doc, may nabili ako doon sa Ongpin. Sus, talaga, Tita Doc, effective talaga. Good luck. Good luck. Pero may ibang mga lalaki naman pumunta doon, bumili, wala daw effect. Bakit? Bakit ganun? Iba-iba effect. Kasi nga, alamin mo kung diabetic ka. Alamin mo kung yung gamot mo sa hypertension nagkukos ng lobat. Naintindihan na, ha? Or, kung mataas ang bad cholesterol mo, kuya, wala ka. Bad cholesterol, yung LDL. Low density lipoprotein, pag mataas po yan, problema din po yan. Okay? Pwede magkaroon ka din ng hypertension. Daming problema, no? Nakakainis. Hindi po nakakainis. Kailangan lang po ma-diagnose kayo kaagad. Punta ka agad sa doktor. Pag nilalanggam, kuya, ang ihi mo, diabetic ka. Pag madali kang mapagod, pwedeng diabetic ka. Madali kang magutom, pwedeng diabetic ka. Or ihi ka ng ihi, kaya ihi mo pa lang, pwedeng diabetic ka. Got that, kuya? Remember, once you are a diabetic, you are diabetic for life. I repeat, kuya, once you are a diabetic, you are diabetic for life. Once you are hypertensive, you are hypertensive for life. Kaya yung maintenance for life din. Correct. Correct. Ay, Tita Doc, ayoko umiinom ng mga gamot. Umiinom lang ako ng mga food supplement. Mali. Mali. You have to drink your medications. Got it? At kung may food supplement ka, inumin mo rin. Tita Doc, meron ako
mega minerals, mega vitamins, vitamin C, vitamin B, blah, 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 blah. Oh, go ahead, drink, take it. Go, I will not stop you. Pero yung gamot mo para doon sa diabetes mo, kuya, and hypertension, inumin mo. Huwag mo ipagmalaki sa akin, hindi ako umiinom yan. Bahala ka. Mamatay ka. Tapos itong mga to, kung kumain, unlimited rice. Kung kumain, delata. Araw-araw, delata. Araw-araw, prito. Araw-araw, tosino. Processed food. Foods with preservative. Araw-araw. Good luck. Pinapadali mo buhay mo, kuya or ate eh. Anong sinasabi mo, Tita Doc? Dapat tama yung kinakain. Ha? Bakit ba naging diabetic? My God. Alam niyo po, yung diabetes na yan, kung ang tatay mo, nanay mo, lolo mo, lola mo, kapatid mo, tito mo, tita mo, may diabetes, pwedeng ikaw magkaroon din. Kasi genetics, family history of diabetes, okay? Same thing with hypertension. May sasabihin ako sa inyo. Kung alam mo na sa pamilya niyo may diabetes, may hypertension, alagaan mo na ate, kuya ang katawan mo. Don't judge yourself kaagad. Ay, yung tatay ko may diabetes, kaya magiging diabetic din ako. Mali. Huwag mong uunahan. Dapat i-control mo na. Huwag na yung kain ka na ng kain ng matatamis, maalat, mamantika. Eh sigurado, hypertensive ka niyan. Anong lifestyle niyo ba? Okay? So lahat po niyan, kung ano yung kinain mo, kung ano yung iniinom mo araw-araw, dapat yung tama po. Ha? Otherwise, it will lead to dysfunction. Yung overall wellness mo, masisira. Pati yung sex life mo, masisira din. Naintindihan? 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ibig sabihin, kung nag-umpisa ka ng mali, tuloy-tuloy na po yan. Wala kang wellness eh. Remember, yung wellness po is easier said than done. Alam mo yung mali, ginagawa mo pa rin. Okay? Alam mo rin, prevention is better than cure. Alam na alam nyo yan eh. Kaya pa ulit-ulit ko sinasabi kasi nakakalimutan nyo po eh. Nakakalimutan nyo po yun. Yung wellness na yan. Tama? Okay. Now. Okay na. Yung tuyo-tuyo na yan, alam nyo na kung paano ha. You have to message Tita Doc if you like to try my products, go. You have to text me. Now, kung mga lalaki naman, ano daw ibibigay ko? Okay, meron ako dito. Okay? Yung Cohagra. Okay? Yung Cohagra po, this is for men. Okay? Cohagra may 25 milligrams, merong 50 milligrams, at may 100 milligrams. So, tatlong klase. 25, 50, 100 milligrams. For men. Para ano yan, Tita Doc? Okay. Pang-erect. Hindi po kayo pwedeng kumuha sa akin ng ganun-ganun lang. Kailangan po, kuya, yung sugar level mo ay controlled. Yung hypertension mo ay controlled din. That's the only time that you can get products from your Tita Doc. Okay? Pag hindi po kontrolado ang sugar level mo, ang iyong blood pressure, balik doon sa doktor nyo. Alright? Pag okay na, kontakin nyo si Tita Doc. May solusyon.
Same thing with the lubricants. Yung lubricants na yan, hindi ko yan i-avail, hindi pwedeng ma-avail yan. Hindi pwede ha. Hindi kayo makakakuha sa akin ng lubricant kung may problema ang iyong vulva. Kung may problema ang iyong pam-pam. Kung mabaho yan, at may problema, nangangate, masakit umihi, may discharge, kulay yellow, kulay green, no thanks. You cannot get the lubricants from me. Dapat healthy vulva, healthy pam-pam. Just to make that clear. Hindi po ako nandito para magsabi, ay, bili kayo nito, bili kayo niya. No. Gusto ko healthy. Alam nyo, I lecture to various group. Mga Rotary group, paborito po ako ng mga yan. Mga real estate brokers, they love me too. Anong topic sa kanila, Tita Doc? Sex, ano pa? Got it? Yes. I educate. Hindi po ako nagtutok ng kamanyakan dito. Hindi po. I educate why you need the lubricant. I educate why you need pampatayo. Pero dapat healthy. Healthy kayo pag kinausap nyo ako. Kung may sakit, may mga doktor kayo, di ba? I'm a doctor. But you have your OBGYN. Doon kayo pumunta. Kung may makate, ang mabaho sa pam-pam. Okay? OBGYN. Muna. After that, go to Tita Doc. Kasi I'm sure, hindi kayo entertaining ng OBGYN ninyo tungkol sa mga lubricant. Sabihin lang ng doktor na, gamit ka ng KY. Ayun lang. Got it? You need novel products for that. Exciting. Yan. Nakuha na. Naintindihan. Doon sa mga, may nagtanong pala sa akin, Tita Doc, pwede ba ito sa mga biyuda? Bahala kayo, pwede naman po. Wala naman problema. Pwede rin po ba yan sa mga LGBTQ? Pwede din. Pwede rin po. Okay? Kung may alam kayo na grupo, roundtable discussion, gusto niyo po yon? Pwede po yan. Ayaw ko po, Tita Doc, ng mga live. Mas maganda kaharap ka. Pwede po. Okay? You gather your friends, kahit ilan po yan, at invite niyo po ako doon sa lugar niyo. Hindi po ako mag-invite sa aking lugar. Doon po ako pupunta kung saan niyo po gusto mag-meeting. Okay? Like for example, yung mga Rotary group. Yung mga Rotary, meron yan silang meeting every month. Yeah, they have meeting every month. And, no, not every month. Weekly pala. Weekly yan sila nagmi-meeting. And then, they invite a speaker every week. Okay? And then, they invite me sa isang linggo na yan. Kunyari, second week of the month, si Tita Doc ang guest speaker natin. So, they will text me. So, anong gusto ninyong topic? Yung maganda at exciting, Tita Doc. Ayun na, alam nyo na yun. Okay? Ganun din ang mga real estate brokers. May grupo-grupo yan sila sa iba't ibang lugar. So, minsan face-to-face kami, ini-invite nila ako doon sa lugar nila. Marami sila. Okay? Or via Zoom. They also invite me via Zoom. Pwede po yan. Okay? Ang maganda lang sa face-to-face kasi bit-bit ko na to. Nakikita nila, hawak-hawak ko. At nakaka-avail sila kaagad. Pag bit-bit ko na. Tama? Okay? Ang bilis maubos. Pag bit-bit ko yung mga yan, pag uwi ko, wala na akong bit-bit. Kasi kailangan explain. Hindi pwede yung explain ka na explain. Bas wala ka naman product. Huwag ka na lang mag-explain. Kailangan
Alam mo yung problem, alam ko po yung problem, okay? At alam ko yung solution. At bit-bit ko na yung solution. Hindi ko na yung papupuntahin sa Mercury. Punta ka sa Mercury, bili ka doon. Eh, nahihiya ka nga eh. Paano mo bibilin sa Mercury yan? Pag papunta ka ng Mercury, dami-daming tao. Tama? Di ba? Saan nakakita ng Mercury na walang tao? Ang dami. Tapos bibili-bili ka ng mga lubricant na yan. Eh di yung mga katabi mo, titingin-tingin sa'yo. Bili siya lubricant to. Dapat secret-secret. Because, this is sensitive product. Kailangan, medyo dahan-dahan lang din. So that's why, nag-live ako ngayon. If you're interested, you have to text me. Huwag kayong mag-text sa akin, mag-order kayo ngayon. Makikita po yan sa, sa Facebook, nag-order ka. Kailangan i-text nyo ako. Ha? Dapat secret. Sensitive po itong topic na to. Remember? Sensitive po ito. Hindi ba? Tama? No. Sabi natin na pag-usapan, we talk about dryness of women, labas at loob. We talk about lobat si kuya. Tama? Ngayon, may nagtanong sa akin, Tita Doc, overweight ako, Tita Doc. So, wala pa akong asawa. So, overweight ka, wala ka pa asawa. Ngayon, anong problema? Overweight ako, paano ba magpapayat? Tulad mo, Tita Doc, payatot-payatot ka. Oh, yeah. Talagang nasa genes po namin na payatot, wala na akong magagawa. Hindi ako nagda-diet. Malakas pa akong kumain. Okay? Nasa genes po namin yan na maliliit ang mga buto namin, hindi po kami tataba. My mom, my sister, ako, yung ibang mga pamangkin ko, talagang nasa payatot-payatot. So, nagtanong yung girl na overweight, wala pang asawa, gusto niyang mag-lose ng weight. Ang tanong ko, bakit ka mataba? Malakas po akong kumain. Malakas ka kumain ng kanin. Opo. Pati po yun mga karne. Gustong-gusto ko po ng baboy taba. Baka ng maraming taba. Prito, paborito ko po yung prito-prito. Ano pang paborito mo? Gusto ko din ng dessert. Madaming dessert. Diyos mio. Ano pa? Umiinom po ako ng soft drinks. Wow. 1 liter? Opo. Every time you eat, may soft drinks? Opo. How many times do you eat in a day? 3 times. Minsan 4. Bakit 4? Merienda. Wow. Yaman mo, dahil mong pera. Dahil mong pambili ng pagkain. Hindi po. Talagang malakas lang po akong kumain. Sabi ni ate. Bata pa siya. 27 years old lang. May trabaho ka ba, ate? Meron po. Call center. Okay. Pagpuyat, bago matulog, kain-kain muna. Minsan inom-inom beer para makatulog. Na-stress ako. Na-stress akong kausap siya. Hindi ako ginutom. Na-stress ako. Okay. Ate na lang tatawag ko sa kanya. Ayokong baka mabanggit ko yung pangalan eh. Okay. Ate. Masasuggest ko lang. Baguhin natin yung mindset mo, ha? Okay. Mamayang gabi, may kasama ka sa kwarto, wala? Wala po. Meron kang long mirror? Meron po. Maghubad ka. Bakit po? Hindi, para makita mo yung katawan mo. Okay? Maghubad ka. Hindi, magpanty ka naman, magbra, okay lang. Okay? Pantit bra, harap sa long mirror, parang ano ba? Parang Miss Universe. Okay? Harap, kaliwa, kanan, talikod, hawakan ng mirror para makita mo yung likod mo. Okay?
So, ano nakita mo? Ano makikita mo doon, ate? Siguro yung katabaan ko. Gusto mo yun? Ayoko nga eh. Okay. Aesthetic. Pangalawa, hindi ka na iinom ng soft drinks. Kung gusto mong mabawasan yung taba mo at hindi ka maging diabetic, hindi daw siya diabetic eh, at hindi ka maging diabetic, tigilan mo yung soft drinks. Kaya? Kakayanin ko po. Hindi ka kakain ng 3 to 4 times a day. Pwede kang kumain 3 times a day, pero pwede nga 4, pwede 5, pero paunti-unti lang. Lahat susukatin natin. Yung lalagyan ng kanin mo, nakasukat. Yung karne mo, nakasukat. May sukat. Ang tawag doon, proportioning. May portion. Portion, proportioning. Okay, you got that? Okay? No more unlimited rice. Remember that. Alam mo, Tita Doc, yung sinasabi mo, alam ko na yan eh. I'm sure alam mo na. Eh, gawin mo. Lahat kinanonood dito, alam nyo na to eh. Eh, gawin nyo. Gawin nyo po. Kung love nyo yung buhay nyo, gawin nyo. Kung gusto mong maganda yung itsura mo sa salamin, gawin mo. If you want to look young, if you want to live long, gawin nyo po. Hindi yung, ay, hindi kaya, Tita Doc. Gutom man kami, Tita Doc. Eh, bahala ka na. That's your life, not mine. Magiging sakit mo yan, hindi akin. Hindi naman ako magkakasakit, ikaw. Tama? You have to do it. Alam niyo po, pag mataba ka, tapos nag-asawa ka, mahirap din pong magbuntis. Tatat, mahirap din po. Maraming problema. Okay? So remember, yung katawan natin, dapat tamang carbohydrates ay ipapasok sa katawan mo. Okay? Carbohydrates. Complex carbohydrates, hindi simple. Simple carbohydrates, dalawang klase. Simple at complex. Yung simple, yan yung mga, yung matatamis. Okay. Cake, candy, donut, anything na matatamis, simple carbohydrates po yan. Ano, Tita Doc, yung complex? Complex, kasama po dyan yung kanin. Pero yung kanin po, dapat sinusukat. Cup of rice lang ang dapat ang kain mo. Kahit na kare-kare pa yung ulam mo, dapat cup of rice. Cup, hindi cup, little cup. Ganun ka ba, Tita Doc? Oo. Kahit payatot ka? Oo, kahit payatot ako, nakakap yan. Carbo. Sunod, Tita Doc, yung protein, yung karne. Tama. Naka-portion din po yan. Yung pagkain ng karne, hello, ate, kuya, yung pagkain ng karne, wala naman mong problema dyan. Kaya lang dapat may sukat. At hindi ka dapat kumain ng baboy o baka araw-araw. Hindi pwede. Yaman mo naman. Araw-araw baboy, araw-araw karne. Yaman, mayaman. You have to eat your meat, not every day. Pwedeng twice a week. Yeah, okay. At naka-portion po yon. Portion, kasing laki lang ng palad. Ito, tagalin yung mga daliri, kasing laki lang po niyan, yung karne. Ha? Ito po, yan. Yon. Kung gusto mo araw-araw, ganito kaliit. Nakuha, palad. Sige, Tita Doc, twice a week. Baboy o baka. Ano kakainin ko sa ibang araw? Nasaan yung manok? Nasaan yung isda? Di ba nandun? Okay.
Huwag niyong kalimutan yung isda at yung manok. Okay na. And, iwas po sa prito. Ay, masarap yung prito eh. Bahala ka. You avoid prito kasi acidic po yun. Once na prinito nyo yung ulam nyo, acidic po yan. Remember, iwas tayo sa pagiging acidic ng katawan. Pwede pong acidic ang iyong pempem, pero yung katawan mo hindi pwede acidic. Narinig yung sinabi ko? Remember, ang katawan natin is alkaline. Our body is alkaline. It's not acidic. But your vagina should be acidic. Naintindihan niyo ba? Dapat may balance between acid and base. Acid-base balance. Got it? Okay. So, carbo, protein, yung fat. Kailangan ba ng taba? Kailangan mo ng taba. Okay? Either good fats or bad fats. Alin doon? Good or bad? Good fats. You need good fats. So, where do you get the good fats? Ang good fats po, medyo mahal nga lang, pero you have to invest on your health. Good fats po yan yung mga isda tulad ng salmon. Ay, mahal naman yung salmon. Sinabi ko na nga, invest on your health. Kasi mas mahal po pag na-ospital. Mas mahal po pag nagkasakit. Bumili ka ng mamahaling isda, hindi mo naman kayang kainin ng 1 kilong salmon. Invest on your health. Yung salmon, pwede ba prituhin yan? No. Steam mo yan. Steam. O iluto mo sa oyster sauce. That's the best good fat salmon. At kumain kayo ng nuts. Walnut. Almonds. Mahal, Tita Doc. Ayan na naman. Mahal. Invest on your health. Hindi ko naman sinabing kumain ka ng 1 kilong walnut. Sinabi ko ba? 1 kilong almond. Hindi ko naman sinabi yun. A little of everything. Ako pa sinasabi, portion lang. Kaya nga, tabatchoy. Tabatchoy. Stop it. Pwede naman hindi maging mataba. Ano ba? Hindi ba? Ano bang comment dito? Okay. Hello, Kate Banawa. Nagpapakatotoo si Tita Doc. Correct. Oo. Hi, Dr. Bless Salvador. I miss you. Dr. Bless, copy tayo. Dr. Bless is in the house. Ito na sinasabi ko. Pag may problema kayo sa inyong pempem, desarapen, batuten, okay? Go to Dr. Bless Salvador. Hindi sa akin. Pag may problema kayo sa inyong mga ovaryo, sa matres, sa inyong vagina, Dr. Bless Salvador ang pupuntahan, hindi si Tita Doc. Pero kung kailangan ninyo healthy ng inyong pempem, pag kailangan ninyo ng mga lubricant, nagpipresenta na si Tita Doc kung ano yung magandang lubricant. Hindi lang basta KY. Okay? Dr. Bless Salvador, kasama po kami dati sa ABS-CBN, sa DZMM Teleradio. Wala na po yun. Nagsara ABS. Nagsara ang DZMM. Okay? Pero you can still get in touch with me or Dr. Bless Salvador kasi we go live. Or you can go to the Los Santos Hospital. Nandiyan po si Dr. Bless Salvador. Napakagaling pong doktora niyan. Okay? Now, Tita Doc, yung pagkain ng gabi, okay lang po kanin? Flor B. Fernandez. Okay. Hindi ko alam ano bang mataba ka ba or what? Okay? If you're going to eat kanin, wala naman po akong sinasabing huwag kakain ng kanin. Pwede po, pero naka-portion. Okay, Flor? Or, pwedeng, in place of kanin, tinapay.
Wheat bread, pwede? Pwede naman. Baka naman isang loaf of wheat bread, mali po yun. 2 slice lang ng tasty or wheat bread. 2 lang ha, baka 5-6 yan. Kung kanin flour, pwede, naka-portion. Isa lang, isang portion lang, hindi yung 3 portion, Tita Doc, ngew, mali. Okay? Mataba po ako. Okay, Floor, mataba ka. Okay. I'm sure, Floor, ginawan mo ng paraan na pumayat ka. Tama ba? Did you have the willingness to lose weight? O wala? Kontento ka na bang maging mataba? O gusto mong pumayat? Yun yung tanong ko eh. Diretso po ako magtanong. Sorry ha. Diretso po ako magtanong. Okay? So, Floor, you can message me. Message tayo ha. Tutulungan kita ha, Floor. Hindi ko alam ilang taong ka na ba? I don't know. Sabi, ako po yung nakikinig sa inyo sa DZMM Private Nights. Okay, Floor. Sige. Thank you, Floor. May ano dito. Sabi niya, si Renick. Baliktad ba yung pangalan mo? Renick Nash Zemogler. Kasi yung iba naman binabaliktad yung pangalan. Ano ba to? Anyway, sabi niya, Doc, I remember 16 years ago, I called on DZMM with you and Dr. Bles Salvador about sa after giving birth, ilang buwan na pero wala nang gana sa sex. You advise na baka sa pagod at puyat. Correct. Renick. Ano ba pangalan mo? Enrique? Enrique ba? Hindi ko alam eh. Ano ba ito? Lalaki ba ito? Babae? Anyway, si Renick Nash Zemogleram. Okay. Ganito yon. Tama naman yung advice sa'yo na pagod ka at puyat sa trabaho mo. Right? Okay? So, are you an overseas worker? I don't know. Okay? Madalas po, pag OFW, yan po ay, syempre pagod. You're working abroad. Syempre, you work for the money, right? Okay. So, pag nag-make love, nagana, pagod nga. Sino naman kaganahan kung pagod? Syempre, wala. Wala sa edad-edad yon, kahit bata pa, tapos pagod, mag-make love, hindi kaya. Hindi kaya. Pwede malubat. Pwede din matuyo, kahit bata. Kasi pagod. Okay? Now, tapos, sabi ni Flor, gusto ko po pumayat. 59 years old na po ako. Sige. Tulungan kita, Flor, ha? May message kita, alright? At meron din akong babagitin dito na makakatulong. Wait lang, wag mo na kayong maalis. Makinig lang, ha? Ito, sino po to? I am Janet po. 16 years old na po ang panganay ko. Okay, Janet. Janet, malaking na yung anak mo. Do you still wanna make love? Are you menopause already? I don't know. Anong edad mo? Okay? Kung may edad ka na, kung menopause ka na, gusto mo pa mag-make love, pwede. Pwede. Ngayon ka lang ba pumasok? Nabagit ko kanina, kung may dryness, may solusyon. Okay? Outer dryness, meron lubricant for that. Inner dryness, meron pong lubricant capsule for that. Pero, dapat healthy ang vulva. Healthy ang pam-pam, desarapen, batutan. Okay, healthy dapat. Pag hindi healthy, Dr. Bles Salvador pupunta. Not me. Understand? No, okay. Romel, Doc Lulu, can I ask how to make a baby boy? I'm also a listener to you sa DZMM. Late ka kanina. Okay. Gusto daw nilang magka-baby boy. Romel, dapat pareho kayong mag-asawa, marunong magbilang. Calendar method. Marunong ka ba, Romel? Calendar method. Dapat alam ninyong mag-asawa kung kailan nangingitlog si Mrs. Nangingitlog, ibig sabihin, meron siyang matured egg nagaantay sa fallopian tube, either the left or the right. Doon nagpa-parking yung matured egg, yung itlog ni Mrs.
Dapat alam ninyo anong araw po yun. 24 hours lang po yun na nakaparking. More than 24 hours, ala na. Okay? Ngayon, paano kung baby boy? Gusto mo ng baby boy, dapat mag-make love kayo doon sa araw, sa oras o sa araw na siya ay nangingitlog. 24 hours lang po yun. Paano po magbilang? Sige, makinig ka. Okay? I-example natin ang September. Kunyari, ang asawa mo nag-mens. Romel, ang asawa mo kunyari ang mens niya, yung dugo, sandali. Romel, ang asawa mo ba ay nagme-mens buwan-buwan? Yes or no? Okay? Ang importante, nagme-mens ang babae monthly. Monthly. Hindi yung minsan meron, minsan wala. No. Dapat monthly menstruation. Yun, effective kung matuturo kung paano mag-boy o girl. Normal, regular mens dapat. Sige. Kunyari, regular. Okay. Kunyari, September 1, siya nag-mens. September 1. Magbibilang tayo, makinig kayo. Okay? Kuha kayong papel at ballpen. September 1. Ilang araw ba nagme-mens ang babae? Pwedeng 5 days, Tita Doc. Sige. Bilang tayo 9 days. September 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 days. Yang first 9 days na yan, walang itlog. Hindi pa ready yung itlog. Hindi pa fertile si Mrs. Nakuha? September 1, unang araw ng mens, nagme-mens pa, nagme-mens pa, nagme-mens pa, nagme-mens pa, o medyo nawala na, 9 days. Wala pang itlog. Bilang tayo ng next 10 days. Next 9 days pala. Okay? First 9 days. Next 9 days, September 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. September 10 to 18. Umpisa nang mangitlog. Saan po dyan yung itlog? Nasa gitna. 10, 11, 12, 13, 14. September 14, diyan nagparking na ang matured egg doon sa fallopian tube. Either sa left or sa right. Remember, dalawa ang fallopian tube. Kung dalawang ovaries, dalawa din ang fallopian tube. Yung fallopian tube po, yan po yung parang straw na papasok po dun sa loob ng matres sa bahay bata. Baka alam nyo, bahay bata lang yan nasa loob. Hindi. Meron pong pinagdadaanan po yung mga itlog na yan. Anatomy to, hoy, anatomy. So, doon pala sa September 10, 11, 12, 13, 14, doon pala sa 14, yung gitna. Diyan, fertile ang asawa mo. Nangingitlog na. Diyan kayo mag-make love within the 24 hours. Chances are, baby boy yan. Malalaman mo din na ready na yung itlog kung ang discharge ng asawa mo ay parang mala itlog, mala egg white, mala uhog, madulas ang discharge ni Mrs. Siya po ay ready na. Ready na yung itlog niya. At yung body temperature ng Mrs. mo, mainit. Hot na hot. Kadalasan, si Mrs. ang nangangalabit. Hot mama. Okay? Nakuha mo ba, Romel? Okay? Yung baby girl, na kadalasan, halos lahat ng mag-asawa, babae anak.
Tanungin niyo yung sarili ninyo, marami ba kayong mga kaibigan na panay babae yung anak? Tita Doc, meron naman din lalaki. I know. Pero chances are, mas marami pong babae ang anak. Kasi po, hindi sila nag-make love doon sa araw na nangitlog si Mrs. Kung gusto mo naman ng babae, kailangan ka mag-make love 2 to 3 days bago siya mangitlog. 2 to 3 days po? Yes. Hindi doon sa September 14. Dapat sa 11, 12, 11 and 12. Or 13. Maaga ng 13. Did you understand? Ha? Scientific po yan. Hindi po ako nag-isip niya. Meron po talagang aral yon. Ito mga to. May aral po yan. Sabi nila, Tita Doc, Chinese calendar na lang. No, 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 no. That's not work. Huwag kayong maniwala doon sa Chinese calendar. Papalpak ka, te. Dapat scientific way ang paggawa ng baby boy, baby girl. Sabi nga nung iba Tita Doc, wala na lang kaming pake. Kung anong binigay ni Lord, yun na. Tama. Tama naman yun Pero may mga tao kasi na gusto nila, baby girl, baby boy, tinuturo ko lang. Wala naman against the religion doon. Hindi naman yan against the Lord, yung tinuturo ko. Kasi science po yun. Ano ba kayo? Science po yun. Religion has nothing to do with it. But if you believe that whatever the Lord wants to give you, so be it. Tama po yun. Tama po yun. Huwag lang kayo magtanong. Huwag na kayo magtanong. Gusto ko boy, gusto ko girl. Huwag na kayo magtanong. Tinuturo ko nga Scientific way. Science. Science po. Okay? May mga nagtatanong sa akin, mga menopause na. Tinuturuan ko pa rin. Bakit? Hindi naman sila mabubuntis Ang sinasabi nila para daw doon sa anak nila na nag-asawa. Gusto daw niya, apo niya, baby boy. Di tinuro ko. Tapos yung babaeng yon na menopause na, itinuro naman niya doon sa anak niya. Di ba? Kung ano yung tinuturo ko, pwede niyo po ituro. Tita Doc, yung tinuruan mo ba minsan naging successful? Yes. Opo. Basta susundin niyo yung sinasabi ko. Romel, hindi lang yun ang dapat sundin. Kasi may sinasabi na timing. Yun yung timing Right timing. Magbilang sa calendar. Timing. Meron pang pangalawa, meron pang pangatlong dapat susundin, Romel. Hindi lang yung timing. Okay? Hindi lang yun. Ano pa? Position. Position? Yes. Okay? This is a sensitive topic, I'm telling you guys. Okay? Sensitive po to. Pero sasabihin ko po sa inyo, kung gusto niyo ng baby boy, dapat ang sexual position should be anatomically, dapat yung penis po, pag nag-ejaculate, malapit sa cervix. Naintindihan niyo ba yung sinabi ko? Hindi. Anatomy. If you like a baby boy, then, kuya, pag nag-ejaculate ka, dapat nakasagad po sa kwelyo ng matres. Can you imagine what I'm trying to tell you? Okay? Okay na yun. Okay. Kasi yung iba baka mabastusan Wala po akong bastos sa sinasabi. Nag-anatomy po ako dito, Pangatlo, kung gusto mo ng baby boy, dapat abutin ni Mrs. ang true orgasm. Remember, there are two kinds of orgasm, the fake and the true. Kung gusto mo ng boy, it has to be the true orgasm. Mga kuya, I'm sure, hindi niyo po alam
Kung ano yung true, ano yung fake. Ano yung fake orgasm, Tita Doc? Yung fake orgasm, yan po yung maingay lang siya. Ang ingay-ingay ni ate, parang pusa doon sa taas ng bubong. Panay ingay. Nagpapaganda ng face. Maingay na naka-smile pa. Fake po yun. Fake. Ano po yung true? Yung true. Okay. Yung true is, hindi siya nag-aanarte. Yung boses niya, hindi yan, actually, hindi naman sisigaw yun. Malalim yung boses niya. Yung vocalization niya, parang malalim. And then, yung face niya, hindi naka-smile. Nakangiwi. Tangiwi. Alam niyo yung ngiwi? Pangit. Pumapangit yung face. Ang tawag doon ay facial grimace. Facial grimace. Yes. At yung katawan niya ay nanginginig. Yung balakang niya ay nagkakaroon ng rhythmic pelvic contraction. Ang balakang ay nanginginig. Ang leg muscles ay nagko-contract. Ang thigh muscles nagko-contract. Yung mga paa, bumabaluktot. Curling of the toes. Para kang kinukumbulsyon. Para kang merong mini convulsions, mini epilepsy. Pag ikaw ay may true orgasm, sobrang kapit mo sa asawa mo. Hindi ka naka-smile. Pangit ka, te. Believe it or not. Hindi niyo napapansin yun kasi parang nakalimutan mo na nasa mundo ka. It's an out of experience, no, out of this world experience. Okay. Something like you forgot your name. Yan yung true orgasm. Okay? Now you know. To have a baby boy, you have to follow 3 things. Timing, sexual position, and true orgasm. Got that? Okay. Mas madali pong gumawa ng baby girl. Mas madali po. Baby boy, mahirap. Okay, Romel? Naiintindihan, Romel? Ilang taon ka na ba? Sige. Pag hindi pa naintindihan, I will always do my live. Okay, huwag kayong mag-alala. At marami. Okay. Iba yung capsule ni Tita Doc. You're so wet. Hi, Jonah. Nag-comment si Jonah. Iba po yung capsule ni Tita Doc. You are so wet. Parang batang-bata. Correct. So, wala pong side effect yon. Okay? Walang side effect. Is it safe? It is safe. Very safe po yan. Wala po kayong ibang tanong. Okay? So, remember, I have told you a lot. I'm sure marami kayo natutunan. Okay? Ito na. Kay Flor. Tinatanong mo, Flor, ano bang mabuti para pumayat? Nabanggit ko yung carbohydrates, dapat. Complex carbohydrate. Number 2, yung mga karne-karne, portion lang po. Okay? And small, frequent feeding, mas okay po kahit 3-5 oras kayong kumain, pero pa konti-konti lang, okay po yun. Okay? Pero if you can only eat twice a day, better. Okay? Yung protein po ha, tanggalin yung mga taba. Yun pong sa manok, mas maganda po kung pecho, dibdib, breast chicken is better. Kung matatanggal niyo po yung balat, much better. Isda, mas maganda kung steam. Walang prito-prito. Iwas pa tayo sa prito-prito. Okay? Yung fats, nabanggit ko na. You should get the unsaturated fats. Hindi yung saturated, dapat. Polyunsaturated fats. Got it? 4 na yon, ha? Yan yung dapat na ipapasok mo sa cells ninyo.
Sa cells natin, remember, we are made up of cells. Trillions of cells. Carbo, protein, fats, ano pa? Vitamins, minerals. Pang-anim, water. So yung anim na yan, kailangan ng ating katawan. Cells. Okay? When you talk about vitamins, anong vitamins nyo? May nagsabi, vitamin C, vitamin B. Okay. Ay, yung minerals mo, ano? Ay, hindi na yung minerals, Tita Doc, vitamins lang. Mali. Mali po yun. You need more minerals than vitamins. Meron pong pag-aaral. Dr. Linus Pauling. Dr. Linus Pauling, ang pag-aaral niya ay halos lahat ng sakit ay dahil kulang ka ng minerals sa katawan mo. I repeat, you have lots of diseases, illnesses, because you lack minerals. Not the vitamins, but the minerals. You need lots of that. Dapat ionic minerals. Hindi lang basta, ay Tita Doc, may iniinom ako calcium, magnesium, sodium, potassium. No. You need all of them. Ionic minerals. You need about 70 plus ionic minerals. Oh, siya ka. Vitamin C lang gusto mo. Kulang. Vitamin B, Tita Doc, kulang. You need 70 plus ionic minerals. Ionic, ions, ionic. Okay? Yung pang-anim, tubig. Anong tubig nyo? Now, if you ask Tita Doc, I only drink the top of the line water. Kung meron top of the line na kotse, ano ba alam niyo yung mahal na kotse? Ako hindi ko alam kasi wala naman akong kotseng mahal. Average lang yung kotse ko. Everest, Ford, okay na yon. Hindi naman Mercedes-Benz. Oh, hindi naman. Ano ba yung mga kotseng mahal, Jonah? Hindi ko alam eh. Wala akong pambili. Okay? Pero yung tubig ko, top of the line. Black water. Oh ha, ayan na naman si Tita Doc, black water ulit. Ano, tinuturo ko po yan. Dahil yan po ang missing link to nutritional and optimal health. It has to be black. The choice is clear. The water is black. Okay? So gumagamit po ako ng black powder. Black powder. Yung black powder po, pag hinalo po dun sa 1 liter of water, magiging black water po yon. Ito na siya. Oh, black water na siya. Okay? Yan. Galing siya dito sa powder. Nasa bote. Ano nagagawa niyan, Tita Doc? Okay? So you wanna know what? Marami pong nagagawa yan. It's overall wellness. Okay? It's the best alkaline water. For me, in the whole world, yes. Okay? And antioxidant pa. So panglaban sa free radicals. I love it. May electrolytes pa. So energy ako. Hindi na ako umiinom ng mga Pocari Sweat or ano yung mga energy drinks na nabibili sa 7-Eleven. Marami, di ba? Right? May electrolytes. Di ba pag nagtatae ka, iinom ka ng may electrolytes, right? Inom ko pa nga dyan ng, ayoko nang banggitin yung mga pangalan, bawal. Okay? So, yung electrolytes na yan, pag nagtatae daw, yan ang pinapainom. Pero, hello, may electrolytes po ang black water. Kompleto. May electrolytes na. So, energy drink ko na yan. Antioxidant ko pa.
Ang dami pang minerals, 70 plus ionic minerals. At may probiotics pa. Hindi na ako umiinom ng Yakult. Mahal kaya ang Yakult. Iinom ka ng 1 bottle of Yakult every day, kulang. You need lots of probiotics. At isang strain lang ang nasa Yakult. Ito, kompleto. May probiotics yan. Energy drink na, alkaline na, may probiotics pa, panglaban pa sa free radicals. What could you ask for more? Wala. Okay? Kung meron kang GERD or acidity, that will take care of it. Hindi ka na iinom ng mga antacid, ganun. That's good. Kung ikaw ay nagzumba-zumba, okay ba yan? Yes. For hydration, perfect. For energy, kasi zumba-zumba, perfect. Tita Doc, mahilig magsayaw. I love dancing. Yeah. I love dancing. Nakikita niyo sa Facebook ko, di ba? I'm proud of it. I love dancing. Maliit pa ako, masayaw na po ako eh. Bata pa ako, senior na ako. Love ko pa rin. So that's my energy drink. Kaya energized si Tita Dong sumayaw, kahit senior. Yan. Blackwater. Okay? So kung ako kayo, inumin nyo yan. Ang tanong, meron ba yan sa Mercury? Wala. Sa Watson? Wala rin. Sa High Top? Wala. Sa SM? Wala nga. Kasi nung bibili niyan, kung hindi naman i-explain, dapat i-explain. May tanong dito, may lasa? Wala. Kulay black eh. Wala nga lasa eh. Okay? No taste whatsoever. Okay? Wala pong dinagdag dyan para maging alkaline. Wala po. Fulvic acid po yan. Fulvic. Fulvic minerals. Kaya siya itim because of the carbon content of fulvic. 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 Okay, got that? How to avail po Blackwater from Tita Doc Romel. Okay? Yung pong Blackwater ay para sa bata, matanda, may sakit o wala. Baka sabihin niyo, ay pang matanda lang yan, kay Tita Doc lang yan. No, of course not. It's for everybody. Okay? May sakit o wala, bata, matanda, aso, pusa, pwede. Yung mga chihuahua ko, yan iniinom eh. Kasi yung mga chihuahua ko dito mga senior na. Binibigyan ko ng Blackwater. Got that? Kasi po, kung nilagay ko po yan sa High Top, sa Mercury, sa 7-Eleven, walang bibili. Walang bibili niyan. Kasi walang nag-explain. Alam nga naman tatayo ako dyan sa 7-Eleven, mag-lecture ako. Eh, ang daming 7-Eleven, no? Hello. Bawat kanto dito sa Tomas Morato, may 7-Eleven eh. Paano ko gagawin yun? Paano ko ilalagay sa Mercury yan? Eh, dito na lang sa Tomas Morato. Dulot-dulo, may Mercury. Kabilang kanto, may Mercury. Saan ako pupwesto? So you can only avail of that kung alam niyo kung ano yan. Hindi ka pwedeng bumili niya na, bibili ako niyan, ano yan? Mali. Dapat bumili kayo kung alam niyo kung ano yun. Eh, hindi po ako dito nagla-live selling. Hindi po. Oh, buy na kayo. May na kayo, may. No, no, no. You have to get in touch with Tita Doc. Ang consultation po sa akin, walang bayad. Normally po, pag meron kayong online consultation sa doktor ninyo, may bayad po yan. Hindi po yan libre. Remember that. Yung mami ko nga, may sariling doktor yan. Okay? Meron siyang internist. So, ini-schedule ko yan online. May oras. Sabi ko, mami, maganda ka na. Nasa Zoom na si Doc. So, tinetext ko si Doc. Nandito na yung mami ko. Yan. Ito na yung mga laboratory, Doc. Ito na, blah, 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 blah. Okay? So, after that, babayaran ko si Doc GCash. May bayad po yun, yung online consultation. Eh, ikaw, Tita Doc, wala. Walang bayad. Okay?
if you get in touch with me. If interesado kayo sa lubricant, black water, blah, blah, ganyan, then you have to message me. Okay? Libre po yun, consultation. Okay. Romel, ng PM po ako say how to avail black water. Sige po, Romel. Sige. Everybody here na present, you can text me. If I cannot answer back tonight, ano oras na ba? Ay, good morning na pala. Good morning. Maga na. Okay? If I cannot answer you today, now, huwag kayong mag-alala. Masasagot ko po yan. I'll get back to you as soon as possible. Hindi po yan tatagal ng isang linggo. Siyempre, I have to give time to others, no? Hindi naman pwedeng sabay-sabay yung text. Okay? Naintindihan po? Ha? O huwag kayong mag-alala, I'll do live more and more. Kasi ang nangyari dito is, minsan magla-live ako, tapos next week, wala na naman ako. Huwag po kayong mag-alala. I will try my very best to be back. Okay? Just like sa DZMM po, sa ABS-CBN, once a week lang ako doon. Every Sunday lang. Private nights with Doc Lulu. Sunday lang po yun. 3:00 ng madaling araw hanggang 4:00. Eh ngayon, tagal natin oh. 2 oras na. Okay? Sige. Babay na muna. 12:00 na. So, bye-bye. Meron na sa itong live na to is nasa timeline ko naman. You can watch it again. Okay? Bye-bye na. Maraming salamat sa lahat. And hindi ko na kayo isa-isahin. Magbababay na lang ako sa inyo, ha? And review na lang. Whatever you like. Message me. Bye. Love you. Bye-bye.